Hi guys! Welcome sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito, don't forget to like, subscribe, and share this story sa mga kakilala niyong mahilig makinig ng mga story. Wow! Kung may mga ganito kayong story, ano lang to, part 2. Guys, kung may mga ganito kayong story, bago lang kasi dito horror, share nyo lang dyan sa FB group natin. Or di kaya dyan sa comment section. So, anonymous to guys. Let's start! Hi, gusto ko lang i-share itong nakakakabang nangyari sa buhay ko ngayong may boyfriend na ako. Magto 2 years na kami ngayong August. Share ko lang din na noong 2023 naging kami. At bago pa maging official, medyo sexually active na kami kahit nasa ligawan stage pa lang kami. Fast forward noong 2024, nagkaroon kami ng malaking away ng boyfriend ko. Nakalimutan ko na rin kung ano talaga yung pinag-awayan namin. Kinabukasan, pumunta siya dito sa bahay para makipag-ayos. Nagsorihan kaming dalawa hanggang sa naging okay na ulit kami. At ayun na nga, nauwi na naman sa lambingan. Pumunta kami sa kwarto ko para doon tumambay. Sinara ko pa yung pinto para walang makakita. Lumipas ang ilang oras habang sweet moment namin, bigla kong narinig yung tricycle ng papa ko. Diyos ko, yung kaba namin dalawa, hindi maipaliwanag. Hindi pa naman ako nakapagpaalam na pupunta ang boyfriend ko dito sa bahay. Lalo na bawal magpapunta ng lalaki kapag walang tao dahil siguradong may masasabi yung mga marites sa labas. Sa sobrang kaba ko, kumuha agad ako ng kumot at pinulupot sa katawan ko habang bubuksan ko sana yung pinto. Buti na lang pinigilan ako ng boyfriend ko kasi baka lalo raw magtaka si Papa kung bakit balot na balot ako ng kumot. Sa sobrang panic ko, sinabi ko pa sa boyfriend ko na magtago siya sa ilalim ng kama namin. Buti na lang tumanggi siya kasi siguradong mahuli talaga kami. Imaginein mo naman, 6-footer yung boyfriend ko tapos bunk bed pa yung kama namin. Kapag sumilip ka mula sa pinto, kitang-kita agad yung ilalim ng kama. Paano na lang kung doon ko talaga siya pinatago? So, lesson learned talaga sa amin niyon. Huwag magpaka-komportable kapag malapit lang ang parents. Kasi siguradong matindihang ka ba ang abutin mo. Ano ba yan, te? Sobrang ikli ng kwento. Sabi ko, excited pa naman ako sa exciting part na pupunta yung papa mo, tapos hindi mo sinabi kung saan mo tinago yung boyfriend mo, kung nahuli ba kayo. Ate, saan mo tinago? Kung natuloy ba lang tambay mo, nagtambay, tapos balot na balot ka ng kumot. Anong klaseng tambay yan? Yung mga moments niya na ganyan alakas ang loob mo talaga, dinala mo talaga yung lalaki sa bahay mo. Talagang doon ka pa gagawa ng kalokohan sa bahay ninyo. No. Akala mo wise yan. Nakakainis. Pero curious ako kung natuloy ba, kung nahuli ba, kung saan nagtago. O, diba? Kasi ang lesson learned niya lang, wag daw pagbalapit ang parents. Anong lesson yun? Anong lesson learned yun, ate? Nakainis. Super bitin. Anyway, kung may mga ganun din kayong exciting experiences. Ako kasi wala. Wala talaga. Kasi, so boring. Hindi, joke lang. Wala ko naman sabihin ko sa inyo. Hindi pwede. Sa akin lang. Nandito lang yun sa utak ko. Nandito lang sa isip ko. As in, naka-box, naka-folder, ganyan. Dito lang yun. Anyway. Dapat pinagpanggap mo na lang yung boyfriend mo electric fan. O, diba? Tapos takloban mo ng kumot. Oh. Tapos gumaganon-ganon yung boyfriend mo. Ay, nakakatawa yun. Wala. Yun lang, guys. May ganun kang experiences na sobrang nakaka-excite, nakaka-thrill, ganun. Yun yung yun yung nakakatawa at saka magandang thrill sa relasyon. Hindi yung may laging may cheating, may root na gusto nyong merong
third party para may thrill. Like, girl, hindi yung thrill. Kababahaan ng pagkatao yung tawag dun. Tandaan nyo yan. Oh. So, lang guys, ulit, kami magano kaya experiences. Saan nyo lang dyan sa FB group natin. Bili, gusto ko yung mga ganyang kwento. As in, yung gusto ko. Gusto ko yung mga exciting part na tapos yung mga ganun, yung hindi kayo nahuli tapos inulit nyo. Charis. Dahil, saan nyo lang dyan sa FB group natin or di kaya comment kayo dyan sa baba. See you in the show. XOXO. Bye-bye, guys.